kaya. Tay, kaya yan, tay, ha? Uy, ano siya daw. Nagulantang ang mga pasahero ng bus na ito na biyaheng papoblasyon Tacurong City sa probinsya ng Cotabato nang ang isa sa mga pasahero nito ay bigla na lamang nanigas. Nung inatake na po si tatay, bigla po siyang nanigas at sumigaw. Isa sa mga sumaklolo ang kapwa pasahero at teacher na si Verna Lynn. Wala kasing kasama ang lalaki, kaya ang mga kapwa niya pasahero, isa-isa nang umaalalay. Nagsabi na po ako sa mga kasamahan ko na kung maaari ay dalahin na si tatay sa health center. Pero yun nga po, nasa barangay San Felipe pa lang po kami nung pagkakataong iyon. So yung health center po namin medyo malayo pa. Nang mga oras daw na iyon, nanghihina at nawala na ng malay ang lalaki. Ang hinala nila na heat stroke si tatay. Kaya naman ang driver, idiniretso na ang bus sa pinakamalapit na ospital. Buti na lang po merong isang pasahero na nakaisip na kung dadalhin po namin si tatay sa health center, panigurado po, ibabalik din po si tatay at dadalhin po si tatay sa hospital. Habang papunta sa pinakamalapit na paggamutan, ang ibang pasahero sa bus, tulong-tulong para siya ay maisalba. Habang si Verna Lynn nanawagan sa social media para sa pamilya ng lalaki. Kung sino po ang nakakakilala kay tatay, please, pakiabot po sa kanyang family na inatake po. Nung napakiusapan na po namin yung bus driver na idala sa pinakamalapit na ospital kung saan nangyari ang insidente, agad-agad po akong bumaba sa bus at pumunta na po ako sa loob na hospital at sinabi ko po dun sa guard na emergency at agad naman po nilang inaksyonan at kumuha po sila ng spine board para kunin po si tatay sa loob ng bus. Sa bus po, pauwi po siya na ako. Laking pasasalamat ni Verna Lynn nang dumating ang pamilya ng pasyente. Ayon sa narinig mula sa doktor, posible raw dahil sa matinding init ang naranasan ni tatay. Nakahinga naman siya ng maluwag nang malamang ligtas na ito. So, ibinababa pa lang po si tatay sa loob ng bus at nakita ko pong yung kamay niya medyo gumagalaw na. Talagang parang nabunutan po ako ng tinik at nagpasalamat po ako sa loob-loob ko sa Panginoon. Tumangging magpa-interview ang pamilya ng pasyente, pero ang video na nakuha ni Verna Lynn ipinakita namin sa isang general medicine doctor. Given dun sa video na napanood ko, yung mga sintomas o yung mga presentasyon, clinical presentation na meron yung si tatay, possible talaga na heat stroke din yung cause. Maaari na meron na siyang karamdaman dati, tapos naging predisposing factor na lang yung init para mag-cause to ng stroke. Ang heat stroke ay isang kondisyon kung saan tumataas ang temperatura ng katawan na lumalagpas sa 40 degrees Celsius at maaring makuha sa exposure sa mga lugar na matindi ang init. Ang nangyayari, nagkakaroon ng vasoconstriction o yung paninikip ng mga blood vessels sa katawan natin. Ito raw ang nagiging sanhi kung bakit ang mga nahi-heat stroke nakakaramdam ng pananakit ng ulo at muscle cramping. In a long exposure to heat, ang pinakauna muna mangyayari, aggravating factor, is dehydration. Maaari na dehydrated pala si tatay, which is yun yung naging aggravating factor para mag-cause ng heat-related illness such as heat stroke. Bukod pa rito, isa sa sintomas ng heat stroke na kailangang bantayan ay ang pagbilis ng heart rate at paghinga ng pasyente. Worst case scenario is nagde-degrade yung mental sensorium ng pasyente. Ibig sabihin, hindi na siya nakakaintindi. Paalala naman ng eksperto, walang pinipiling edad ang heat stroke. Tulad na lamang ng viral post na ito kung saan isang 6-month-old baby ang binawian ng buhay dahil sa heat stroke. Yung heat stroke, prone siya to the extreme of ages. When I said extreme of ages, yung mga matatanda, kasi sa mga bata, mas prone sila sa dehydration dahil sa mas kokonti yung fluid intake nila. Kaya naman, mahalagang alam natin ang dapat gawin para makaiwas sa sakit ngayong summer season. Kaya mga kapuso, ano ang ginagawa nyo ngayong hataw ang tag-init? Para alamin yan, kasama natin ang ating nurse ng bayan, si Nurse Abby, on duty for Pinoy MD. Op mga kapuso! Wala tayo sa beach ha! Hindi tayo magsiswimming dahil ngayon nandito tayo sa Quezon City!
At dahil sobrang todo ng init ngayon, ang mission natin ay umiwas sa heat stroke. Kaya ngayon, aalamin natin ang perfect way pampacool down ng mga kababayan natin ngayong humihirit ang tag-init. Pansin ko nandito kayo sa lilim, no? Buti na maraming puno dito sa silong. Opo. Bakit dito kayo tumatambay? Ito, nasa lilim lang, nagpapalipas ng init. Kakahinga lang kahit pa paano para... Ano ang mga ginagawa natin para maibsan ng init ng panahon? Ito, tubig. Ay, ayan, very good. Tubig na ng tubig. Tama, tama. Nakakailang litro ka ng tubig sa isang araw? Nakaka 2 litro. Hello po, sir. Maaari ka bang maistorba ng very slight? Tatanungin ko lang, anong ginagawa natin para maibsan ng init? Ito, tulad dito, pamaypay. Lagi ako nagdadala pamaypay para kahit man lang paano mawala yung init. Kuya! Okay lang bang maistorbo ka ngayon? Pwede ba naming matanong anong ginagawa mo para maibsan ng init ng panahon ngayon? Kayanin ko lang kahit mainit basta kailangan baon ng tubig. Gantong kalaki ang binabaon mo, kuya? Kung mapapansin niyo, sobrang laki ng tubig ni sir and very, very good to, lalo na sobrang init ang panahon ngayon, guys. And mapapansin niyo, meron siyang parang medyo balabal ba? Parang cloth, pang-protect din ng skin natin. Mga kapuso, nakuha na natin ang pulso ng madla kung paano maiibsan ng init na dala ng summer season. Pero ang tanong, ano kaya ang magagawa mo upang makatulong kung makakita ka ng taong na heat stroke? Alamin natin mula kay Doc Jessa. First of all is to call for help, no? Yun yung pinakaunang kailangan gawin. Meron at merong isa na magtatawag ng tulong para maidala sa nearest hospital or medical center. Pangalawa, kailangan natin siyang ilagay sa mas malamig na lugar. Pangatlo, titignan mo kung responsive pa siya, nakakalunok pa ba siya, nakakakilala pa ba siya, nagagalaw niya pa ba yung kamay niya. Kung nakakausap ang pasyente, painumin ito ng tubig para ma-replenish at mapalitan ang fluid loss ng katawan. Next na gagawin ninyo is yung alisin yung clothing, no? Lastly is yung pupunasan siya ng cold water para mapababa natin yung temperatura ng katawan. Pero kung mawawala naman ang malay at bumaba ang blood pressure ng pasyente, heto ang say ni Doc Jessa. Pwede rin natin gawin na itaas yung legs niya kasi nga kapag ka merong dehydration, most likely nagkakaroon na ng hypotension, ang tulong na magagawa ng pag-elevate ng legs is mapapataas natin yung blood pressure ng pasyente. So mga kapuso, alam nyo na ha, mainam na may alam tayo para always ready tayo kung sakaling may mangailangan ng tulong. At para naman makaiwas sa heat stroke, ito ang mga tips ni Doc Jessa. First, restrict physical activities, no? Ibig kong sabihin doon, kung may mga bagay tayong gustong gawin, kung pwede natin siyang gawin on a later day. Example, balak mong mag-exercise, why not do it ng mga 6 to 7 p.m. kung saan mas hindi na mainit. Pangalawa, drink lots of fluid, especially water, 2 to 2.5 liters of water a day. Kung wala naman daw importanteng gagawin sa labas, mas makabubuting manatili na lamang sa loob ng inyong mga tahanan. One of the articles that I have read, nakakatulong yung pagsusuot ng mga breathable clothing o yung mga light-colored clothing like yung mga cotton, anything that is pastel, not dark-colored clothing. Maaari siyang makatulong, no, para sa pagpapababa ng init sa katawan. Samantala, magandang balita dahil sa huling update, nasa maayos na kalagayan na raw ang lalaki sa viral video. Masaya naman si Vernalyn na nakatulong sa matanda sa oras ng peligro. Kasi ang pagtulong po sa kapwa ay hindi lang kung tayo ay mayaman or may pera. Maaari din po tayong tumulong sa ating kapwa sa pamamagitan po ng pagmamalasakit natin sa kanila sa oras po ng pangangailangan. Ngayong summer season, beat the heat, hindi lamang sa pagpapalamig, kundi para siguraduhing ligtas tayo sa mga sakit ngayong tag-init. Mga kapuso, basta serbisyong pangkalusugan, we got you! Dahil dito sa Pinoy MD, laging una ang inyong kalusugan. Muli, ako po si Nurse Abby, always on duty for Pinoy MD.